Bakit ka umalis doon sa agency mo? Gusto ko na po talaga umalis sa agency kasi yung previous ko po sa Laguna, tinatanong ko sila kung may makukuha pa ako doon. Kaya sabi nila wala na daw po ako makukuha. Ano naman nangyari po sa Kainta? Nagulat na lang ako isang araw na may grab sa labas. Hindi po sila nasabi na ako ibabalik. Baka naman kasi may maliit na bagay na para sa'yo, hindi siya dapat maging issue. Pero baka ito ay issue sa inyong amo, wala ka naiisip ni isa. Sinubukan mo bang puntahan yung agency para kunin? Hindi na ako bumalik doon. Pag alis ko talaga, pinapaiwan nila sa akin yung ID ko. Pag alis mo saan? Sa agency. Hindi Bago na ako trabaho? papayagan lalabas pag hindi ko iniwan eh. Okay, may sinasabi pa Sir Carl dito na bago daw ibalik yung ID, may kailangan daw siyang bayaran na anong tawag ng termination fee. Kailangan niyang magbayad ng 13,000 pesos. Dahil allegedly nga, dahil nga umalis siya ng company, at na-breach daw yung contract. Sir, mali po na i-hold yung mga ID na yun, sir. So, ang gagawin po natin ngayon, i-refer natin siya dun sa nagbibigay po ng permit sa kanila. So, maimbestigahan po natin. Bakit ka umalis doon sa agency mo? Gusto ko na po talaga umalis sa agency kasi yung previous ko po sa Laguna, tinatanong ko sila kung may makukuha pa ako doon. Laguna, which means yung employer mo Opo, dati. yung una. Opo. Eh, sabi nila wala na daw po ako makukuha. Bakit daw? Hindi ko po alam. When you say yung wala ka nang makukuha, ano bang nangyari sa employer mo sa Laguna? Eh, si ma'am mismo nagbalik sa akin sa agency. Gaano katagal po kayong nagtrabaho dun sa Laguna? Magpo 4 months sana po. So, sa 4 months na yun, ibinalik ka kagad. Ano daw pong dahilan, ma'am? Yung kay ma'am na yun, may problem na nahatid ko yung anak niya sa school, din ayaw po niya ng ganun. Hindi nila alam eh, tulog pa po sila. Akala nila nakidnap ang anak nila or ano. Pero hinatid ko po sa school. So ano po ma'am yung nagiging problema ninyo doon sa mga amo na pinagsisilbihan Wala ninyo? naman po. Walang problema sa amo ko. Hindi ba in-explain sa iyo ng agency kung bakit ka ibinalik ng iyong mga amo? Hindi po. Kasi yung amo ko talaga mismo yung nagsabi. Kasi lagi namang may nag-away ng kasama ko dun eh. Okay. So bakit sa inyong dalawa nangyari, ikaw yung nawala? Hindi ko po alam. Okay, so basta ang sinasabi mo, hindi kayo nagkakasundo ng isang Opo. kasamahan mo. Opo. Lagi kayo nag-aaway. Opo. At syempre, bilang amo, hindi Ayaw gusto ni ng amo mo na yung mga tao, tauhan niya, nag-aaway. Opo. Pero baka naman kasi, napapadalas ito at hindi na ako magsasabi kung sino yung nauuna sa inyo, Opo. pero hindi magandang nakikita ng Pero amo. hindi po ako sumasagot doon. Pero ikaw ang tinanggal at ibinalik sa ng amo mo sa agency. Opo. Kasi alam mo, kapag ganyan yung nangyayari, may dahilan ng amo. Kaya dito, siguro yung sinasabi mo, yun yung dahilan na lagi kang nasasangkot sa away mo sa mga kasamahan mo sa trabaho. So, yun yung yung unang beses na ibinalik ka ng agency. Opo. May mga iba ka pa bang naging employer Sa Kainta po. sa Kainta? Opo. Okay, ano naman nangyari po sa Kainta? Yun yung hindi ko alam yung reason ng amo ko kasi hindi kami magkasama sa isang bahay. Nandun ako sa father niya. Tapos sila sa Pasig, tapos yung father niya sa Kainta. Nagulat na lang ako isang araw na may grab sa labas. Hindi po sila nasabi na ako ibabalik. Then, nagulat ka na lang na may parang Opo. susundo na sa'yo. Oh, Parang may ganun. grab na sa pusal talaga Grab, sa labas. you mean Opo. grab, parang service. Opo. Okay, ano daw po, para saan yung service na yun? Babalik daw ako sa agency. Ma'am Angela, matanong lang namin kasi ang nakikita namin dito, yung amo mo, hindi ka nagugustuhan. Ano kaya ang dahilan po, bakit? Gaano katagal po kayo dito tumagal sa Kainta? 3 months din po. Ano po kayang dahilan, ma'am? Hindi ko po alam doon sa Kainta eh. Hindi Ang- kami masyadong nagtutok ng harapan ni ma'am. Ganun. Basta ayaw na sa'yo. Kumbaga, nandiyan na yung service, Pag- umalis ka na, Opo, parang gano'n. Opo. Kasi meron na akong kapalitan. Ma'am, matanong ko lang, bakit umabot sa punto, sa tingin mo, bakit umabot sa punto na nagulat ka lang may service ka na para paalis dun sa sinasabing lugar kung saan ka nagtatrabaho? Anong posible sa tingin mo naging dahilan? Hindi ko po alam doon kay ma'am. Wala ka ba Hindi nakikita pwede. na posible? Kasi ma'am, hindi din po ako naniniwala na baka naman kasi may maliit na bagay na para sa'yo, hindi siya dapat maging issue. Pero baka ito ay issue sa inyong amo, wala ka naiisip ni isa. Yun lang yung nagsabi ako kay ma'am about sa parents niya, yung stepmom niya. Lagi ako pinaparinggan kumbaga. So, anong ginagawa mo kapag ganun? Wala. Bakit ka pinariringgan? Anong mga sinasabi sa'yo? Hindi ko po alam. Minsan, naririnig ko na lang na malayasin na ako, ganyan-ganito. Eh, masakit pa naman sa akin.
So parang anong nangyayari is, Nagbukas lang ako kay ma'am ng tama ng loob. Kaya ganun Naglabas nangyari. ka. so naglabas ka ng sama ng loob dito. Paano niya tinake yung pagsasabi mo sa kanya? Sabi niya sa akin, huwag ko daw pansinin. Sabi sa'yo na huwag mong pansinin. Huwag ko lang pansinin. So, yun, nangyari yun, magano katagal nangyari yun bago ka nawala dun sa tahanan? Mga 2 months. 2 months pa lang ako. Okay, nung simula nung sinabi mo yun at nagtatrabaho ka na ulit, may pangyayari ba na kung saan medyo iba na ang titrato sa'yo, iba na ang tingin sa'yo? Wala naman po. So, nagulat ka na lang. Opo. Okay naman yung trato sa'yo, then biglang isang araw ay lumitaw na lang. Opo. So baka ang posible na nangyari dito no, sa nakikita ko na magulang nitong sinasabing amo mo, baka sila ang nag-pressure doon sa amo mo na rin na ibalik ka sa agency. Well, ayaw na natin masyado siguro pag-usapan pa. At least alam naman natin kung anong posibleng rason. Nakita naman natin na hindi naman kayo yung naging dahilan. Ilang beses po kayo sa agency na nabalik po doon sa 2 agency? beses po. Basahin lang natin itong statement na nanggaling dito sa agency. So, sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa branch manager na si Miss Elena ng Life Made Easy Philippines Corporation, pero tumanggi itong sumagot sa aming programa. Pero ayon kay Miss Elena, walang pag-hold ng ID na nangyari at sumusunod daw ang kanilang agency sa tamang proseso. At sa totoo lamang daw, wala nang pang 1 taon si Angela sa kanilang kumpanya, pero 3 beses na itong ibinabalik ng kanilang mga partner or employer. Tungkol naman daw sa government IDs, kusang sinusurrender daw ni Angela ang mga ito sa kanila na walang pamimilit dahil walang pangbayad ito sa kanilang termination fee. Now, tatanungin ko sana sa iyo, anong sa tingin mo yung dun sa nangyari dun sa kanilang statement? Unang-una, itinatanggi mo na voluntary mo binigay itong sinasabing ID bagkus sila ay nag-require sa iyo na ibigay mo yung ID. Tama ba? Opo, sila po nagsabi. Okay. Sinubukan mo bang puntahan yung agency para kunin? Hindi na ako bumalik doon. Pag alis ko talaga, pinapaiwan nila sa akin yung ID ko. Pag alis mo saan? Sa agency. Agency. Hindi Bago na ako trabaho? papayagan lalabas pag hindi ko iniwan eh. Okay, may sinasabi pa Sir Carl dito na bago daw ibalik yung ID, may kailangan daw siyang bayaran na anong tawag doon, termination fee. Dahil allegedly nga, umalis siya ng company at na-breach daw yung contract kasi may mga partner employers nga raw, kailangan niyang magbayad ng 13,000 pesos bago ibalik yung ID. Tama ba yung pagkakaintindi namin? Opo, yun daw. Oo. So kaya nila hinuhold. Kumbaga yung ID mo naging collateral. Opo. Alright? So, hindi nila binibigay sa'yo hanggat hindi mo raw nababayaran yung sinasabing termination fee na 13,000 pesos. Opo. Okay. So, yan ba ang dahilan kung bakit hindi mo din sinubukan kunin ang iyong ID sa agency? Opo. Siguro, Mama, I won't ask any more further questions. Kami na lang siguro ang bahala para ayusin itong problema. Alright. Mga kausap natin sa kabilang linya, itong Senior Labor and Employment Officer ng Dole NCR Quezon City Field Office na si Roberto Rosal. Magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga po. Sir, may concern lang kami tungkol po dito sa isang kasambahay na si Angela Rose na kung saan nagtrabaho siya sa isang agency na ang pangalan ay Life Made Easy Philippines Corporation. Ang concern lang namin, sir, is hinohold po itong mga IDs na hindi naman po dapat sana na hinohold ang mga IDs as collateral kasi yan po ay pang personal property. Ano po masasabi niyo dito, sir? Is this part of the process kapag dating sa mga manpower agency natin dito sa lokal sa Pilipinas? Sir, bali yung agency na yan is yung tinatawag natin PEA, Public Employment Agency. So, tinawag ko na rin po dun sa EPWA kung sila yung nag-i-issue ng license dyan kahapon. Tanong ko lang po, sir, na-isolin na po ba yung ID niya? Hindi pa rin po ba? Sa ngayon, sir, ay nasa staff na po namin itong mga IDs. Pinag-uusapan lang po namin itong mga nangyari bago pa kami tumawag sa kanilang tanggapan. Yes sir, bali kino-ordinate ko po sa EPWA. Hindi po dapat yung sa termination fee po, hindi po ipapa-imbestiga po natin yan sir. Alright, I do agree with that. It should be investigated kasi baka hindi lang si Ma'am Angela yung in-hold yung ID, baka marami pang iba. At baka nangyari dito ay binalik lang sa kanya dahil nang himasok na kami. So, sir, siguro matanong ko, is this the right way of
doing business with a certain employee na kung saan i-hold mo yung mga IDs to the point na hanggang sa i-release nila yung termination fee, doon lang ibabalik yung mga personal property nila kagaya nitong mga IDs? Sir, mali po na i-hold yung mga ID na yun, sir. So, ang gagawin po natin ngayon, i-refer natin siya dun sa nagbibigay po ng permit sa kanila. So, maimbestigahan po natin. Sir Roberto, ako may tanong lang ako hindi ko lang sigurado kung talaga bang or depende siguro sa kontrata between the agency saka itong si Angela. Meron daw pong tinatawag na termination fee. Kasi according dun sa agency po, nilabag daw niya yung kontrata. I don't think kung ito po ba isaklaw rin ng DOLE or it's between na yung contract ni Angela dun sa kanyang agency. Ano po bang masasabi ng DOLE dun sa sinasabing termination fee na kailangan daw bayaran? Sir, i-double check natin, sir, yung termination fee na yan nasa contract kung legal ba siya o hindi. Kasi kung may nalabag na batas yan, null and void po yung termination fee na yan. Opo, kasi kami dito, Sir Roberto, actually, bumabalanse rin kami. Kasi kung meron talagang kontrata itong si Angela dun sa agency, at dahil nga apparently, na umalis kasi po si Angela dun na hindi pa tinatapos yung contract dahil nga yung mga employer, inaayawan daw siya. So, siguro nakapaloob dun sa kontrata na may termination but we are not sure lang po kung magkano or kung talagang meron. Yun, sir, yun yung kailangan natin, sir, ma-check para pa-imbestigahan po natin yun, sir, para makita natin mismo. Okay, sir. Sir, siguro matanong ko lang, for the part ba ng agencies natin, dito ng local manpower agencies natin, is it right para dito sa mga agencies na, yun na nga, na hindi dapat siya hinohold yung mga IDs? And with that, sir, medyo nagkakaroon lang kami ng simpleng katanungan lamang dito. Ano po ba dapat ang process dito sa mga termination fees? Ano ba dapat ang pinangahawakan ni agency in terms of against dito sa complainant at kung sakali na hindi po sila takbuhan? Ano ba dapat ang tamang proseso at hindi po yung, sabi nyo nga, hindi po dapat yung mga IDs ay hino-hold? Pag nag-resign po tayo, usually po kailangan natin mag-render ng 30 days. Correct. Nakalagay po dun sa batas natin na yun, pag hindi tayo nag-render ng 30 days, liable tayo sa damages. Pero siyempre, civil court po yun, depende sa kontrata. So, kailangan natin ma-check yung kontrata na pinirmahan ni Ma'am Angela at kung naintindihan niya ba yun. So, with that said, sir, it's clear na hindi dapat hinuhold ng agency yung mga IDs and meron naman mga possible obligations and responsibilidad and pananagutan itong sinasabi natin employee kung sakaling hindi sila nag-agree or tinupad yung kanilang part dito sa kontrata. Tama po ba? Yes, sir. Meron naman po tayong tinatawag na due process, sir. That's very much clear. Dapat alam po nila yun. So with that said, Sir Roberto, asahan naman yung maging agaran aksyon ng Department of Labor and Employment tungkol dito sa reklamo nito kung saan yung mismong agency ay nag-hold ng mga IDs na hindi naman dapat. And check na lang natin, sir, or possible may inspection para lang matignan kung sila ay pumapasok or tumutupad sa ating labor code. Yes, sir. Makakasa po kayo, sir. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Roberto Rosal ng DOLE. Salamat po, sir. Ingat po. Alright. Ngayon, nakausap din namin yung sinasabi natin ng Business Permit and Licensing Department ng Quezon City. Sa initial verification daw ng records, ito yung kanilang statement. Sa initial verification po namin with our records, wala kami nakitang business permit under the name of Life Made Easy Philippines. And presumption is it is operating without a business permit. To validate this, we can conduct an inspection to check if it has a business permit. Also to determine its actual business activity. Yan si Ma'am Lea Garcia ng Assistant Division Chief Enforcement and Adjudication Division, BPLD Quezon City. Medyo may malaking problema lang dito. Itong sinasabi nating agency na kung saan nagkakaroon sila ng mga transactions with certain employees na hindi naman sila registered dito sa ating lokal na pamahalaan or LGU, na kung saan alam dapat ng lokal na kayo ay nakaregister para kung sakali meron kayong pagkakamali, meron kayong pananagutan sa lokal. So, yan ang number one na dapat nakaregister itong sinasabing corporation. Corporation pa naman ang pakilala. Now, itong pinag-uusapan natin with DOLE as well, may binanggit naman sila na maganda na hindi dapat din hinuhold yung IDs. And meron naman kaukulan na pwedeng gawin or parts ng ating batas na kung saan pwede naman mag-file or sahabulin itong sinasabing employee kung sakali hindi po sila tumapat sa ating kontrata. Now, itong si Ma'am, balikan ko kayo, Ma'am Angela. Ngayon naman ay nabalitaan din namin na mismo galing sa agency ay binabalik na din ngayong araw
yung mismong ID ninyo, which is aabot po ng aming staff mamaya. But hindi titigil ang aming investigation dito. Bagkus gusto namin silipin yung agency kung meron bang gagawin or kung meron silang ginagawa na bagay na hindi naman dapat. Okay ba sa'yo, ma'am, na nandito na yung mga ID ninyo, abot po namin mamaya? Okay na po. Alright. Another thing pala, FYI, na nakausap namin yung agency ninyo at sabi mismo ng inyong agency na hindi na po sila maniningil or wala po kayong babayaran daw umano na termination fee. I don't know kung anong dahilan, kung dahil ba nang himasok kami or kung dahil ba wala ka talaga babayaran. Yan ang sisilipin natin talaga along with DOLE and along with this BPLD. Kung ano ba talaga yung dapat na proseso na sundin. Yung huli kong sahod na sa kanila. So may huling sahod ka pa, kaya manghimasok na rin yung DOLE para ipatawag Yes. yung attention nila. Alright? Pero ma'am, once again, ang last pay po kasi para din clear po sa inyo, ito po ay nakukuha upon clearance and resignation sa kumpanya. So kailangan po natin i-render yan para maayos naman ang ating pagkaalis sa kumpanya. Okay po? Okay po. Salamat Okay. po. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you po. Andyan po tayo nagtatapos sa una nating sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban kay DE1. Itong hashtag, ibubitag mo. Magandang araw po. Ako po si Angela Rose Obrique at nagpapasalamat po ako sa Bitag kasi po nabawi ko na po yung government ID ko po na galing po sa aking agency at salamat po Sir Carl Tolpo dahil inulungan niyo po akong mabawi ko yung personal ID ko po at makapagtrabaho na po ako. Salamat po.